Dito sa video ito, talakayin natin at pag-usapan kung ano nga ba yung sinasabing ceiling of interest rate, effective interest rate ng halagang na-loan na 10,000 pataas. Kasi marami rin katong sa akin kung meron bang saktong interest na ipinapataw para sa mga ganyan. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong po sa inyo ang video ito ay malaking tulong po sa aking mga channels, yung pag-like at pag-share. Pag-hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga usapang online loan apps na pinag-uusapan natin dito sa aking mga social media. At disclaimer, hindi po ako OLA promoter, hindi po ako OLA agent, hindi po ito sponsored. Ito po ay base sa aking mga real shared experience na sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations at ito ay ginagamit ko lamang po para sa aking mga personal usage para mas ma-share ko naman sa inyo kung ano nararanasan ko once na nag-loan ako doon sa mga OLA na sinusubukan ko para ipaalam ko sa inyo. Nung kung siya ba talaga ay naaasahan ko sa oras sa aking pangangailangan at hindi ko po kayo inuudyukan at hinihikayat na mangutang dito sa mga online loan apps. Okay? Sana maintindihan po ninyo. Then, ito po yung tanong sa akin, doon sa 10,000 pataas na mga interest rate ng araw, Kajani, patulong po. Ano bang interest ang pwede sa 10K pataas? Wala po kasi makapag-explain. Pwede paggawaan ng video. Salamat po. Okay. Actually, wala pong ceiling of interest rate o yung effective interest rate kapag ka 10,000 pataas. Kung naalala niyo yung sa Senate hearing na sinabi ni Senator Rapi Tulfo, kung meron daw sa 10,000 pababa, ni 15% monthly, bakit daw sa 10,000 pataas, parang unlimited interest daw ang pinapataw, ganun daw po ba? So, ang sagot naman po ng BSP dyan is gagawa naman daw nila ng tawag doon ng kanilang tawag doon na resolusyon para magkaroon din ng ganyang klase ng ceiling of interest rate o effective interest rate. Kasi po yung usury law na kung saan yung batas na yan ay meron talagang eksakto na tamang interest lang ang ipapataw at kung hindi nila masusunod yun ay iba po yung usapin doon. At dahil nga sa suspendido, so wala po siyang tamang rules, tawag na resolution o memo ng BSP at ng SEC. Kaya medyo kung meron kayong kontrata na 10,000 pababa at kung ano po yung pinagkasunduan ninyo ayon sa inyong kontrata, ayun po ang ating susundin. Okay? Kunwari, kayo po ay nakautang na 10,000 at kayo po ay may written contract at sa loob ng isang taon, ibabayaran yung 20K, yun po yung masusunod kung yun po stipulated. Yun po yung naayon sa... Pero, in the reality, kapag nangyari naman yung ganyang klase at nagkaroon na ng paglabag talaga na as in sobra-sobra na, hindi lang doble, hindi lang triple, talagang pati penalties tumataas nang hindi nyo na nalalaman. Ang sabi ng Supreme Court, ito po ay galing sa isang binasa ko na issue noon na nagkaroon ng yung isang lender at isang borrower ay hindi nagkasundo doon sa binabayaran. Dahil yung daw borrower ay bayad ng bayad, itong si lender ay singil na singil, tapos nung nalaman na nung borrower na alam niyang bayad na siya na sobra pa, ay singil pa rin siya. Pero ayon doon sa Supreme Court, nung sila na mismo yung naghatol, masyadong mataas na interest sa utang, bawal, sabi ng Supreme Court. Ayan, sabi po yan sa isang page ng Legally Yours PH. Kinuha ko lang po ito reference para meron tayong pagbabasihan na hindi po ako at hindi po galing sa akin lamang yung aking sinasabi. Okay? Kaya mahirap yung kwento lang ng kwento tapos wala naman pala mga tawag doon, mga background evidence kung saan kinuha. Diba? Paano ako maging credible sa inyo kung ako mismo wala akong pinagbabatayan? Okay? Ito yung sabi dyan, masyadong mataas sa interest sa utang, bawal, sabi ng Supreme Court. Kasi itong kaso na ito, mga Kajani, meron siyang 42% per annum na ipinataw doon sa mag-asawang Birumal. Hanapin nyo lang po itong pangalan ng mag-asawang Birumal at Manila Credit Corporation, tapos basahin nyo doon sa mga website. Doon yung maintindihan kung bakit nanalo sila rito. At sa pagkakaalam ko dito sa issue na ito, ibinalik po yung sobra.
na ibinayad ng mag-asawa na utang sa kanila. Kaya kumbaga yung desisyon ng korte, ng Supreme Court, yung mga labis na ibayad, kasi ang utang lang nila is sa 467,000 lamang at umabot ng kanilang bayad ng 1,175,638. Kaya binilik po halos yung kalahati. Yun yung desisyon ng Supreme Court, yun sa pagkakaalam ko, doon sa buong sa buong documents doon nabasa ko to doon sa Supreme Court na na hatol. Okay, medyo na ano ko ron. Okay, then ito din po yung sinabi ng isang nasa Facebook page, yung abogada ng bayan. Siyempre kukuha pa rin tayo doon sa mga abogado at hindi po yan base sa akin. Okay, ito po yung sa article ng 1229. The judge shall equitably reduce the penalty when the principal obligation has been partly or irregularly complied with the debtor, even if there has been no performance. The penalty may also be reduced by the courts if it is iniquitous or unconscionable. May nabulol pa ako. Okay, diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kadyani, ang advice ko sa inyo, kahit sabihin mo na humutang ka kay Home Credit. Ngayon, kung sa tingin mo, hindi mo naiintindihan dahil hindi pinapaliwanag na maayos ng mga agent, kaya hindi ko umutang dyan eh. Kaya hindi ko susubukan umutang talaga sa kanila na as in, ako yung pupunta sa pangutang ayaw. Kasi alam kong malaki ang interest. Yun ang pag-aralan ninyo. Pag-isipan nyo maigi bago kayo lumalapit dyan sa Home Credit. Hindi ko sinasabing, huwag kayong umutang. It's up to you. Kasi ang daming kumakapit dyan kay Home Credit pa sa mga gadgets o sa mga cash loans. Ako never ako sumubok dyan kay Home Credit dahil nga nakita ko yung laki ng interest. Lalo na kung medyo mahaba yung terms na inyong kukunin. Kunwari, for 1 year, yung 10,000 mo nagiging 25,000 yata. Hindi ako sure, no? Wala akong ano kasi mas mahaba ang terms, mas mahaba po yung interest na ipapataw sa inyo. Ganun po yung sa pagkakaalam ko dyan. Kaya nga, hindi ako sumubok dyan eh. Kaya nga hanggang 10,000 pababa lang ako para kahit paano, may buwelo tayo kung sakaling kakapusin. Pero kung nagkaka-problema talaga sa financial, kausapin na lang natin yung ating mga pinagkakautangan. Pero, once na nagka-problema at hindi kayo nakapagbayad at kayo nabaon ng gusto dahil nagkaroon kayo ng financial na sitwasyon na hindi maganda, katulad na nagkaroon kayo ng sakit, nawalan ng trabaho at baon na kayo sa utang at sinisingil kayo at dumagdag pa yung mga interest at kinasuhan kayo. Yun yung sinasabi sa inyo na mas gusto ko makasuhan sa small claims case o sa small claims court. Dahil pagdating doon, si judge po yung magdedesisyon kung ano ipapato niya is either the 12% or the 6% per annum po ang ipagbabatayan dyan na gawin. O kaya pwedeng pagbigyan, meron kasi ako nabasa na 15% pinagbigyan dahil kahit paano para may kitain naman yung lender o yung lending company. Pero hanggang doon lang po yung nabasa ko, hanggang 15% lang po yung isa sa mga dokumento na nabasa ko noon pa kasi medyo na stock knowledge ko na lang po yun at ngayon ko lang pulit na alala. Then, yun lang po. Ngayon, kung tanungin niyo po kung meron tamang interest rate sa 10,000 pataas, wala po. As long as yun yung pinag-usapan niyo, yun po yung babayaran nyo. Pero kung kayo po may reklamo, makapag-usap po muna kayo sa kanila. And then pag hindi po sila sumang-ayon, pumunta na po kayo, magpunta kayo sa PAO kasi nandun na rin naman po yung SEC para mas maliwanagan kayo kung ano yung dapat gawin sa inyong problema. Once na hindi nakipag-dialogo sa inyo, yung inyong mga lending companies o yung mga online loan app na kausap ninyo kapag kayo ay nababaonan ng husto sa utang. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.